dahil kinlik mo ang video na to, ibig sabihin nun mag-e-exam ka na ngayong taon. Ang exam dito sa Luzon ay January 26 at sa Visayas and Mindanao ay sa February. Reminder lang, nakapag-fill out ka na ba nito? Registration form. Ang form nito ay binibigay ng teacher mo sa test registration officer para mailista ka sa mga exam ngayong taon. So kung hindi ka napag-fill out nito, wag mo nang asahan makaka-exam ka ngayong taon dahil wala ka nito. Yung kalahati nito ay ibibigay sa inyo ng inyong ALS teacher. Parang ito yung magiging ticket nyo. Meron dito kasi applicant's copy. Ito ay para magiging ticket nyo pag-exam. So kung wala kayo nito, hindi kayo makaka-exam. So ayun lang. So kung hindi pa naman na ibibigay sa inyo ng inyong ALS teacher sa ngayon bago kayo mag-exam, sigurado akong ibibigay niya ito bago kayo mag-exam. Sa case ko kasi, akin muna yung mga registration form ng mga learner ko kasi may mga pagkakataon nung unang panahon na nagpapa-exam ako, nakakalimutan nila, so bumabalik pa sila, ay napakalayo naman ang pinanggagalingan mula dun sa testing center. So kami na muna, sa case ko, ako na muna naghahawak nito. At pagdating ng exam, saka ako ito binibigay sa kanila. Ako ang ginagawa ko na andun lang talaga ako sa may gate, yung madaling makita. Yan, pwede magkausap naman kami, text, chat. O nandito ako kunin mo yung application form mo. So yun yung tip number 1. Kung nasa inyo yung ganito, ingatan nyo. And wag na wag kalilimutang dalhin sa araw ng exam. Okay? May picture yan dito. Reminder number 2, huwag kalimutang magdala ng lapis, pantasa, at saka ruler. Yung ruler naman ay hindi required. Pero in case, halimbawa ito yung ating answer sheet, ito yung ruler natin. Pag nandito ka na kasi sa gitna, malilito ka na kung nasaan ka. So gagawin ng ruler, halimbawa nandito sa number 27, click mo yan dyan. Click. Yan, igaganyan mo. Para hindi ka nalilito kung nasaang number ka na. Yun yung purpose ng ruler. Yun. Tapos, kaya nagbibili na ako ng pantasa. May mga pagkakataon, syempre, kinakabahan yung ating test taker. Halimbawa, ikaw, kabahan ka, ay pagsulat mong ganyan, naputol yung dulo ng lapis mo. Paano ka na? So, ayun, kaya may mga reminder tayo. Mga reminder or tip sa pag-exam. Ang next reminder ay, magdala ka ng baon mo. Tubig, biskwit, yan. Dahil pagdating ng exam, hindi kayo pwedeng lumabas. Pagpasok nyo doon, yun na yun. Hindi na kayo pwedeng lumabas. Lalabas kayo ay pagkatapos na ng exam. So bakit may pagkain? Siyempre baka magutom ka. Mag-uumpisa yun ng alas 7, natatapos yun ng tanghali na. Alas 7, siyempre may mga pa yun. Kakausapin pa kayo ng proctor. Yan. So magdala ka ng pagkain. Lalo na kung gutumin ka. Tubig. Kung ayaw mo ng pagkain, tubig. Mauhaw ka doon, mamaya mainit. Agapan mo naman ang punta doon. Minsan kasi alas 7, 7:30 nag-uumpisa na yung proctor. Hindi naman hindi naman nag-uumpisa magpa-test. Siyempre nagpapaliwanag siya anong dapat yung gawin. Dito yung mga gamit, mga ganon. Hindi pa ako nakakapag-proctor sa exam. Nakapag-proctor ako ay sa elementary, yung mga national achievement test, yung gayon lang. Ay iba naman yun dun sa assessment test na gagawin nyo. Agapan nyo ang punta sa testing center. Another is magbihis ng maayos. Yung maayos, yung presentable. Baka na magpunta kayo doon nakapadyama yung pantulog nyo. Huwag naman. Punta ka doon, bihis na maayos. Yung komportable lang. Halimbawa, punta ka ng mall, mga ganun. Minsan may mga sinasabi ng teacher, mag-white t-shirt ka, magpantalon ka, yun. Maayos na sapatos, yan. Hindi naman kailangan bumili ng bago, pero dapat maayos yung itsura mo pagpunta doon. Kaya paniniwalaan ng guard doon sa school o sa testing center kung ang itsura nyo ay hindi pang-exam. Baka naman nakahubad pa, huwag naman. Maayos na damit, maayos na suot. Ang pinakang safe na isuot nyo ay plain white t-shirt o kung may uniform kayo sa ALS, yun ang isuot nyo. Another thing is, tandaan nyo mga details. Pinakang una ay yung LRN nyo. Tandaan ang LRN dahil ang LRN ay sinusulat sa answer sheet.
Kung hindi mo memorya yung LRN mo, ang LRN mo ay nasa iyong ID. Binigyan ba kayo ng ID ng inyong teacher? Wala. Kung walang binigay na ID, syempre yung ID may additional cost yun eh, may bayad talaga yun eh. Ang LRN nyo ay makikita dito sa inyong application form. Ayan o, Learner Reference Number. Kung halimbawa nasa inyo yan, wala kayong ID, okay, tandaan nyo yan, isulat nyo sa kaperasong papel. Tapos, ilalagay nyo kasi yun dun sa, may example ako dito. Yan, ilalagay, basta may paglalagyan kayo niyan, LRN. Ano, yan. So, kung wala kayong ID, yan, manghingi kayo ng kahit LRN sa inyong ALS teacher. No. Yun lang, tatandaan nyo yung detail na yun, LRN. Tandaan nyo rin ang inyong learning center or CLC or LC. Tandaan nyo na, ano ba yung LC or CLC? Community Learning Center or Learning Center ay lugar kung saan kayo nagdaraos ng inyong learning sessions. Pero halimbawa, ikaw ay modular lang, nakuha ka lang ng module sa teacher mo, tapos sa bahay ka nagsasagot or sa trabaho, hindi mo alam kung saan ang learning center mo, ask your teacher. Tatanungin mo yung teacher mo kung saang learning center ka naka-enroll. Kasi kailangan din yun. Yung learning center na yun ay makikita nyo rin sa inyong ID. So kung wala kang ID, tatanungin niya ang inyong teacher. Tsaka yun ay nakandito rin sa registration form. Nasa na ba yun? Ayan may nakalagay dyan, learning center. So naandun din yan. Tandaan nyo kung saang region kayo kabilang. Diba? May mga pangalan naman ang region natin. Pero kung number lang, halimbawa, Region 1, sa aming case, Region 4A. Pwede yun, tandaan nyo na lang yun. Dahil pag wala kayong region na nailagay, tapos nagsagot kayo, mawawala yung papel nyo, hindi yan malalaman kung saan kayo nakaregister. Matatagalan. So, halimbawa, nag-check. Saan? Isa-sorting kasi yun per region. Halimbawa, ito, Region 1, Region 2, NCR. So, diba? Region 5, Region 9, mga ganon. So, dapat may region, para sa sorting kasi yon, sa sorting. Para hindi mawala yung papel nyo. So, dapat hindi yun makakalimutan. Next is yung division. So, dapat alam nyo rin yung division nyo. Lahat ng detail na sinasabi ko ay makikita sa inyong ID. Kung wala nga kayong ID, makikita yun dito sa registration form. So, tatandaan nyo lang yung entry nyo sa registration form. Kung wala pa rin sa inyo ito at hindi nyo matandaan, tanongin nyo yung teacher nyo. May mga pagkakataon pa naman para tanongin nyo yung teacher Sa oras ng exam, huwag kayong pabura-bura. Huwag kayong pabura-bura. Kung hindi kayo sigurado sa inyong sagot, ay di laktawan nyo muna. Pero hindi advisable na laktawan nyo dahil minsan nakakalimutan Kung hindi kayo makakalimutin, ay dilaktawan nyo. Pero ako, bilang teacher, hindi ko ina-advise sa mga learner ko na laktawan or i-skip yung number na hindi, halimbawa, skip number 9 dahil hindi niya maintindihan. Ay may oras yun Hindi niya maintindihan, skip niya. Pagkatapos niya sa kanya babalikan. Ang mangyayari, dalawa ang pwede mangyari. Una, makakalimutan niyang balikan dahil nga ubos na yung oras. Pangalawa, syempre, di ba, nasa number 9 na tayo. Ini-skip mo yun. Maaaring malito ka, yung tanong sa number 10, yung sagot mo sa number 10, sa number 9 mo na ilagay. O yun, pwede mangyari yun. Dahil nga, nag-skip ka nakalimutan mo. Ayun. So, hindi ko ina-advise na mag-skip. Pero kung kaya mo naman, ay di, go. Tapos yung paglalagay ng entry, biluga, yung pag-shade. Ayusin nyo yung pag-shade. Ayun lang yun. Huwag masyadong madiin, huwag masyadong magaan. Dahil pag magaan, hindi nababasa ng machine. So, magaan, parang light, light. So, iisipin ng machine, wala kang sagot. Pag masyado namang madiin, yung likod naman nun, baka mabasa din ng machine na yung sa likod nun, tumama, yun yung sagot mo. Sa likod tumama, yun yung sagot mo, ay mali yun. So wrong count pa din yun. Kaya wag masyadong magaan, wag masyadong madiin ang pag-shade. Tapos syempre, ang entry nyo, siguraduhin ang birthday. Tsaka yung spelling ng pangalan. Kasi kung ano yung spelling ng pangalan nyo,
dito sa inyong test o sa answer sheet, yun po ang lalabas sa inyong certificate o sa inyong diploma. Ano? Sila na ang gagawa nun, hindi na kami. Ano? Siyempre sila na nag-check, sila na mag-provide kung pasado or hindi. So pag pasado, gagawa nila kayo ng diploma nila, central office, yan. DepEd Central Office, yan. Hindi kami mga ALS teacher, sila na. So pag mali spelling nyo doon, ay ang hirap-hirap pa naman mag-request dahil nga napakalayo, napakarami nilang ginagawa, yun. So sa inyo pa lang, sa'yo pa lang, ayusin mo na. Ayun. Hindi ko alam kung ano pa ang kulang ko, no? Kung meron kang katanungan, paki-comment na lang. Ipapublish ko ito ngayon na after recording. Dahil medyo kakaunti na yung time natin eh. So kung may tanong ka bago mag-exam, paki-comment na lang sa ating comment box. And kung napapanood mo ito naman after ng exam, kung halimbawa hindi ka naka-enroll ngayon, mag-enroll ka, applicable pa rin naman ito sa pag-exam mo sa next time. Ano? Pero itong video na ito intended lang for examination ng 2025 kasi nga nagagahol ako sa oras eh. Ano? Hindi ko siya nagawa last time dahil nga inayos ko pa yung mga portfolio nila. Inayos ko yung portfolio nila o paano ako gagawa ng video. O siyempre nagpapa-review pa rin ako kahit paano doon sa mga gustong mag-review. Mga reviewer naman natin ay meron din naman ng mga ALS teacher nyo. May reviewer naman sila niyan. Yung mga reviewer namin dati pa. So thank you for watching, at kung may comment ka o kung may tanong ka, paki-comment na sa ating comment box, and see you sa next video. Good luck!